Ito po yung administrasyon na the worst na nakita ko kahit dumaan pa ako sa martial law ng dictator na Ferdinand Marcos. Itong Bongbong Marcos na administration, the worst. Dahil yung mga kalaban niya, ang posisyon sa kanya ay pinapakulong niya. Parang martial law na, pero kunyari pa siya na mabait siya. Yan po ang kailangan tingnan ninyo, ang katotohanan na lahat ng mga oposisyon ay pinapakulong ni BBM. Utos niya lahat yan kung bakit una niyang pinakulong si Senator Marcoleta para wala siya sa impeachment trial ni BP Sara. Kasama si Mike Defensor na siyang masyadong vocal na rin sa mga corruption dito sa ating bansa. Sana po mapukaw na yung mga damdamin ninyo kasi para naman po sa inyo ito. Para sa inyo to, kailangan po malaman ng gobyerno na tumututol na tayo, malaman ng ibang bansa na talagang tumututol na tayo, hindi na kaya. Mamamatay na sa gutom ang mga tao. Travel lang si BBM. Ang kuryente nyo, tingnan nyo, kaya nyo pa ba yan? Bonifacio, bakit po tayo nakikisa sa People's Indignation Rally? Last week, nandito din ako eh. Ngayon, nandito na naman ako. Kahit na may konting ubo ako. Dapat ho, tayong mga Pilipino, lalo na yung mga maralita, ay magkipag-isa na po kayo sa pagprotesta sa gobyerno. Kasi hindi na po talaga kaya. Tingnan yung Meralco bills nyo. Abay, lahat ng sweldo nyo napupunta lang sa pagbabayad ng kuryente nyo. Yung gobyerno, hindi man lang nag-intervene para sa atin. Anong ginagawa ni BBM? Ba't niya ipatawag yung Energy Regulatory Commission na yan? Ang laki ng mga sweldo nila. Ay ang chairman dyan, ang sweldo ay parang Chief Justice. Bakit hindi nila tayo pinoprotektahan? Yan ba ang gusto nyo? 2 taon pa, ganito pa rin nangyayari sa atin. 1.5 billion walang trabaho, 15 million unemployed. Ito po yung administrasyon na the worst na nakita ko kahit dumaan pa ako sa martial law ng dictator na Ferdinand Marcos. Itong Bongbong Marcos na administration, the worst. Dahil yung mga kalaban niya, ang posisyon sa kanya ay pinapakulong niya. Parang martial law na, pero kunyari pa siya na mabait siya. Yan po ang kailangan tingnan ninyo, ang katotohanan na lahat ng mga oposisyon ay pinapakulong ni BBM. Utos niya lahat yan kung bakit una niyang pinakulong si Senator Marcoleta para wala siya sa impeachment trial ni BP Sara. Kasama si Mike Defensor na siyang masyadong vocal na rin sa mga corruption dito sa ating bansa. Sana po mapukaw na yung mga damdamin ninyo kasi para naman po sa inyo ito. Para sa inyo to, kailangan po malaman ng gobyerno na tumututol na tayo, malaman ng ibang bansa na talagang tumututol na tayo, hindi na kaya. Mamamatay na sa gutom ang mga tao. Travel lang si BBM. Ang kuryente nyo, tingnan nyo, kaya nyo pa ba yan? Kung kaya nyo pa yung bigas na ganyang kamahal, yung kuryente nyo, kaya nyo pa ba yan? Paano kayo makakapagtapos ng mga anak nyo? Halos sobra sa kalahati ng sweldo nyo na binabayad nyo lang sa Meralco. Walang nag-check sa Meralco kung tama ba yung metro na yan? Ha? Tama ba yung metro nila? Nasabihin nila sa atin, ganito ang bill natin, wala na tayong magawa, babayad na lang tayo. Kung hindi, puputulan nila tayo. Attorney, pagbitiw na sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., do you support this call? Ako nang sinasabi, mag-resign na ka na, BBM. Mag-resign ka na, BBM. At simula pa lang. Ako, hindi dahil sa hindi kita binoto at ako'y nagkampanya kay Lenny, hindi dahil dyan. Dahil nung simula, sinabi ko, sana naman magtagumpay ka. Dahil bayan ko rin naman ito. We are in the same boat. Pero hindi na kaya, BBM. Tingnan mo naman kung may awa ka pa sa Pilipinas. Kung, pinapa-impeach mo si Vice President Sara dahil pag napa-impeach mo siya ay lahat pwede mo nang gawin eh. Kasi wala ka namang kandidatong mananalo sa 2028. Pero tingnan mo nangyayari ngayon at alam na rin ng ibang bansa. Magbitiw ka na, BBM, dahil di mo na talaga kaya ng utak mo at ng iyong strength kasi lagi ka na lang di ba? Alam mo na yon, BBM. Attorney, pa yung 2028 pero may nagsabi kanina hindi magtatagal, magiging senador ito. They're referring to you. Your thoughts on this, Attorney? Hindi naman po ako nag-ambisyon yan na magsenador, pero yung mga tao po, mga grupo, lalo na po Visayas at Mindanao, inihiling po nila akong tumakbo.
Pero ang sinasabi ko nga po, matagal na po ako nanilbihan sa gobyerno. Kahit nung hindi ako sa gobyerno, nagpa-practice ako, ay nagtuturo ako. Kaya yung ambag ko po sa bayan ay mahigit na 25 years. Kaya siguro po nila ako ini-encourage talaga. Ang sinasabi ko lang po sa inyo, mamili na po tayo ng mga leader natin sa 2028 na magagaling at hindi magnanakaw. Tingnan nyo naman na yung nangyayari ngayon sa Senado natin. Ilan na lang abogado dyan natitira? Tapos yung hindi abogado, kung makabanat pa sa abogado, kala mo kung sinong ang gagaling. Ako nga ang banatan nyo. Basta dito tayo sa Liwasang Bonifacio magsagutan. Naman po, ay hindi naman sa nagmamagaling ako. Pero huwag naman kayong magmagaling. Masyado kayong magaling, pati boses ni Pia Cayetano ay sinisita nyo. Bakit? Singing contest na ba ang Senado ngayon? Thank you, Attorney. Maraming salamat po. Hinahamon ko kayo, mag-videoke tayo dito sa Liwasang Bonifacio. Pero give me 15 days para magpahinga. Sige, mag-contest tayo dito ng videoke. At dapat ang mga judges natin ay mga bakla. Para yung mga para masaya tayo sa dami ng bakla. Thank you, Attorney. Dami ng baklang mga politiko. Walang umaamin. Thank you, Attorney. Thank you.